Mahal na mga manonood, ang kuwento ngayon ay hindi nagsisimula sa Pilipinas kundi sa gitna ng kabisera ng Moscow kung saan nagaganap ang isang live broadcast na itinuturing na pinakamaingay sa Russia sa loob ng maraming buwan. Sa malawak na entablado, sumisinag ang ilaw sa isang bilog na mesa kung saan nakaupo ang 4 na bisita. Sa likod nila ay isang dambuhalang LED screen na may pulang nakasulat, "Bakit 3 magkakapatid na babae mula sa Russia ang nagpakasal sa mga lalaking Pilipino?" Nagulantang ang mga manonood sa studio. Ang ilan ay natigilan, ang ilan ay napangiti ng hindi makapaniwala. Isang malaking bansa tulad ng Russia, puno ng matatangkad at malalakas na kalalakihan, ngunit sa isang ordinaryong pamilya, ang 3 magkakapatid na babae ay nagpakasal sa mga Pilipino. Nag-init ang kapaligiran sa studio tulad ng isang kumperensya sa depensa. Ang host, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may matalas na boses, ay tumayo at humarap sa mga manonood. Mahal na mga manonood, ang pangyayaring ito ay pinag-uusapan sa buong Russia. Inimbitahan namin dito ang pamilyang may 3 anak na babae na pinili ang Pilipinas bilang patutunguhan ng kanilang buhay. Ito ba ay nagkataon lamang o mayroon bang bagay sa bansang Pilipinas na lampas sa ating iniisip? Agad na umikot ang kamera patungo sa matandang mag-asawang Ruso, ang mga magulang ng 3 magkakapatid. Magkatabi silang nakaupo. Ang kanilang mukha ay may halong pagkalito at pagmamalaki. Inayos ng ama ang kanyang kurbata, pilit na ngumingiti, habang ang ina ay direktang tumingin sa kamera. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, "Oo, kami mismo ay hindi rin makapaniwala." Ang mga komentarista sa ibaba ay bumulong, ngunit narinig ito lahat ng mikropono. 3 anak na babae ang nagpakasal sa mga Pilipino, hindi nakakagulat kung hindi ito ikinagulat. Patuloy ang host, mahal na mga manonood, hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 3 anak na babae ng pamilyang ito ang nagpasya na lisanin ng Russia para manirahan sa Pilipinas. Nagtanong ang publiko, ano ang nangyayari sa Pilipinas? Isang bansa na iniisip pa rin ng maraming Ruso na malayo, mainit at mahirap, ngunit may ganoong atraksyon upang baguhin ang kapalaran ng isang buong pamilya. Isang sosyologo na nakaupo sa tabi ay nagtulak ng kanyang salamin, nagsalita ng seryoso. Ito ay hindi na simpleng kwento ng pag-ibig kapag 3 tao sa isang tahanan ang lumisan sa Russia para manirahan sa ibang bansa. Ito ay tanda ng lakas ng kultura, kaligtasan sa lipunan at malambot na impluwensya na itinayo ng Pilipinas. Nagkaroon muli ng kaguluhan ang mga manonood, marami ang tumango. Marami ang hindi pa rin makapaniwala. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang malaking screen sa likod ng mga bisita, isang bata at sariwang mukha na may malalim na asul na mga mata ang lumitaw. Ito si Nadia, ang bunsong kapatid, ang pinaka-nakakaintriga na karakter na kumonekta mula sa Pilipinas. Ngumiti siya ng malumanay at nagsalita ng malinaw, "Magandang araw, Russia, ako, si Nadia." Oo. Ang kuwento ng aming 3 magkakapatid na babae na nagpakasal sa mga lalaking Pilipino ay lubos na totoo. Ngunit kung iniisip ninyo na ito ay simpleng kuwento lang ng pag-ibig, hindi iyon tama dahil ang Pilipinas mismo, ang bansang dati ay hindi ko pinapansin, ang nagpabago sa aming 3 magkakapatid sa lahat ng aming mga preconceptions. Huminto siya ng isang segundo, biglang tumahimik ang studio na parang may humawak sa lahat ng hininga ng libu-libong nakikinig. Tumingin si Nadia diretso sa kamera. "Gusto ninyong malaman kung bakit? Kaya't hayaan ninyo akong magsimula sa simula. Ang kwento ay nagsimula nang dumating ang aking panganay na kapatid sa Pilipinas. At mula sa sandaling iyon, ang kapalaran ng aming buong pamilya ay lumiko sa isang ganap na bagong landas. Kinain ng buong studio ang bawat salita. Marahang sinabi ng host, "Mahal na mga manonood, ihanda ninyo ang inyong sarili dahil ang sasabihin ni Nadia ay magpapatingin sa Pilipinas nang hindi lamang sa Russia kundi sa buong mundo sa isang ganap na kakaibang pananaw." Nang mawala ang aking imahe sa screen, agad na tinanong ng host ang aking mga magulang, "Kaya bago pumunta ang 3 anak ninyo sa Pilipinas, naisip ba ninyo na ang Pilipinas ay isang lugar na karapat-dapat tirhan?" Marahang nagbuntong hininga ang aking ama, lumalim ang kanyang boses.
Ang totoo, hindi. Kilala lang namin ang Pilipinas sa pamamagitan ng mga lumang pelikula tungkol sa digmaan. Hindi namin inakala na pagkalipas ng 20 taon, ang bansang iyon mismo ang magiging pundasyon ng kaligayahan ng aming 3 anak na babae. Muling nagkaroon ng kaguluhan ang buong bulwagan dahil iyon ang katotohanan na iniisip pa rin ng milyon-milyong Ruso. Ang Pilipinas ay isang malayo, mahirap at mainit na lugar. Iyon lang. Tumingin ako sa kamera mula sa Pilipinas, marahang ipinagpatuloy, ang aming pamilya ay napaka-ordinaryo. Ang aking ama ay isang technician, ang aking ina ay isang guro. Lumaki kaming 3 magkakapatid sa isang tahimik na apartment complex. Kahit hindi mayaman ay hindi rin naman kinukulang sa anuman. Nag-aaral kami, nagtatrabaho, hinahabol ang aming mga pangarap tulad ng ibang kababaihang Ruso. Lumipat ang kamera sa larawan ng aming pamilya noong bata pa ako. 3 magkakapatid na babae na nakaupo sa lumang mesa ng hapagkainan, nagbubuhos ng tsaa ang nanay habang abala ang tatay sa pag-aayos ng radyo. Isang tipikal na pamilyang Ruso, simple at tahimik. Ikinuwento ko, ang aking panganay na kapatid ay mabait at praktikal, palaging nag-aalala sa aming 2 nakababata. Ang pangalawa ay masigla, mahilig mag-explore, at ako, marahil, ang pinakamatigas ang ulo sa aming bahay. Naniniwala ako na tanging ang mga lalaking Ruso lamang ang sapat na malakas, sapat na may personalidad upang makasama ko. Napangiti ako nang maalala ang aking sarili, ilang taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, sa sandaling magbiro ang aking ina, ikaw din ay magpapakasal sa Pilipino tulad ng iyong 2 kapatid. Agad akong tututol. Hindi. Kailanman. Sumimangot ang isang eksperto sa studio. Kaya sa panahong iyon, ano ang iniisip mo tungkol sa Pilipinas? Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan, wala akong iniisip. Para sa akin, ang Pilipinas ay isang lugar lang na mainit, maraming motorsiklo na tumatakbo na parang langgam, may kasaysayan ng digmaan, may kape, at iyon lang. Nagtawanan ang mga manonood. Akala ng lahat ay pinalalabis ko lang para makakuha ng atensyon, ngunit totoo iyon. Sa isip ko, ang Pilipinas ay isang malayong lugar na walang koneksyon sa aking buhay. Nagpatuloy ako sa pagkukuwento. Paano naman ang buhay sa Russia? Ganoon pa rin, tulad ng maraming taon. Ang taglamig ay nakakapanindig balahibo, ang tag-araw ay maikli. Ang mga tao sa lansangan ay madalas na mabilis maglakad, bihira kung ngumiti. At ang mga ospital ay laging puno, lahat ay nagmamadali, lahat ay stressed. Pinutol ako ng aking ama sa isang natural na paraan na parang gustong magdagdag ng katotohanan sa kwento. Sa Russia, pagdating sa ospital, kailangan mong asikasuhin ang lahat ng mag-isa. Mula sa mga papeles hanggang sa pagpila, walang nagmamalasakit kung nalilito ka. Tumango ang mga manonood, lubos nilang naiintindihan iyon. Dahan-dahan kong sinabi, noon, akala ko, normal lang iyon. Akala ko, ganoon ang buong mundo. Hindi ko alam na mayroong isang bansa na 8,000 kilometro ang layo mula sa Russia, kung saan ang mga tao ay nagmamalasakitan sa isa't isa nang may init na hindi ko naramdaman sa loob ng mahigit 20 taon ng aking buhay. Bumaling ang host sa aking ina. Kaya sino ang unang dumating sa Pilipinas sa 3 magkakapatid? Ngumiti ang aking ina, ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin, ang panganay. Nakatanggap siya ng imbitasyon na magturo sa Pilipinas. Noon ay binibiro pa namin, uwi ka sa loob ng ilang buwan ha, huwag kang makikipagkilala doon. Sino ang mag-aakala? Hindi pa niya natatapos ang pangungusap, nagtawanan na ang mga manonood. Ipinagpatuloy ko, ang panganay ay pumunta sa Pilipinas ng 6 na buwan at tumawag. Gusto kong manatili ng mas matagal. Pagkatapos ng 1 taon, sinabi niya, gusto kong magpakasal sa Pilipinas. Nagulat ako na halos matapon ko ang tasa ng tsaa sa aking kamay. Malakas na nagtawanan ng mga manonood, agad na sumingit ang host. Naisip mo ba na nahulog sa alindog ng Pilipinas ang iyong kapatid? Ngumiti ako. Noon, ganoon mismo ang naisip ko. Sinabi ko sa kanya, ate, anong nangyari sa iyo? Lumaki ka sa Russia, bakit Pilipinas ang pinili mo? Ngunit ngumiti lang ang panganay at nagsabi ng isang pangungusap na naintindihan ko lamang pagkalipas ng maraming taon, Nadia,
Hindi mo alam kung gaano kababait ang mga Pilipino. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa buong studio. Tumingin ako diretso sa kamera. Lumalim ang aking boses. Doon nagsimula ang lahat. Mula sa sandaling dumating ang panganay sa Pilipinas. Ang kapalaran ng aming pamilya ay lumiko sa isang direksyon na walang sinuman ang nakakita. Ngumiti ako at iyon din ang simula ng kuwento na nagpagulat sa buong Russia ngayon kung bakit kaming tatlong magkakapatid ay pinili ang mga lalaking Pilipino. Marahang tumango ang host at sinabi, kaya't inaanyayahan namin ang mga manunood na lumipat sa susunod na bahagi. Ang paglalakbay ng panganay, ang unang nahulog sa bisa ng pag-ibig ng Pilipinas. Sa malaking screen sa likod ng studio, lumitaw ang larawan ng aking panganay na kapatid, isang payat na babaeng Ruso, nakatali ang kayumangging buhok at may mabait na mukha. Ngumiti ang host at sinabi, ito ang nagbukas ng landas para sa aming tatlong magkakapatid sa isang paraan na kahit siya mismo ay hindi inakala. Marahan akong tumango at nagsimulang magkuwento. Ang pangalan ng panganay ay Elena, palaging siya ang pinakamatalino sa aming tahanan. Nang makatanggap siya ng imbitasyon na magturo ng banyagang wika sa Pilipinas, inakala lang ng buong pamilya, maglalakbay lang ang bata ng ilang buwan para makita ang mundo at pagkatapos ay babalik na. Sumingit ang aking ama, puno ng damdamin. Noon ay pinapaalalahanan ko pa siya, malayo doon. Huwag kang kung saan-saan pupunta, mag-ingat ka. Sino ang mag-aakala? Napangiti ang aking ina. Pumunta siya ng isang beses at nanatili na. Nagtawanan ang mga manonood sa studio, ngunit pagkatapos ay nakinig silang lahat ng masigasig habang nagsimula akong magkuwento ng mas detalyado. Sinabi ko, ikinuwento sa akin ni ate na mula pa nang bumaba siya sa Ninoy Aquino International Airport, nagulat na siya. Akala niya ay makakakita siya ng isang luma at mainit na paliparan, ngunit ang nasa harap niya ay isang maluwag, maliwanag na espasyo at ang mga empleyado ay napakangiti. Ayon sa kanya, ang pinakanakakagulat sa kanya ay hindi ang liwanag o ang modernong kagamitan kundi ang paraan ng pakikitungo ng mga Pilipino. Nang abala pa siya sa paghahanap ng labasan, nilapitan siya ng isang empleyado ng paliparan at tinanong siya sa matatas na Ingles, kailangan ninyo ba ng tulong, ma'am? Sinabi niya sa akin, Nadia, hindi mo maiisip. Sa Russia, kung gusto mong magtanong ng direksyon sa paliparan, kailangan mong hanapin at tanungin mo mismo. Ngunit dito, sila mismo ang lumalapit para tumulong kapag nakita nilang nalilito ka. Nakinig ako, ngunit kalahati lang ang paniniwala. Noon, ang panganay ay inayos sa isang maliit na eskinita sa Maynila. Sa mga unang araw, nagulat siya dahil napansin ng kanyang mga kapitbahay na bagong lipat siya at nagdala sila ng prutas para kumatok sa pintuan, ngumingiti ng mabait. Bagong dating ka ba mula sa malayo? Kung may kailangan ka, tawagan mo lang kami, ha? Kapag umuulan, nag-aalok sila ng kapote. Kapag bumili siya ng gamit ngunit kulang ng ilang piso ang pera, ngumingiti lang ang nagbebenta, okay lang, sa susunod na lang. Minsan, ay ikinuwento niya na sa Russia, ang mga kapitbahay ay minsan lang nagkikita sa loob ng isang taon, ngunit sa Pilipinas, kapag umubo lang siya, tatanungin na siya kung may sakit siya. Nagulat ang mga manonood sa studio nang marinig ito. Marami ang tumango na parang binuksan ang isang bagong pinto sa kanilang pag-iisip. Isang araw sa kanyang daan patungo sa paaralan kung saan siya nagtuturo, nasira ang motorsiklo niya dahil nagkamali siya ng paglagay ng gasolina. Nakatayo siya sa gitna ng matinding sikat ng araw at hindi alam kung ano ang gagawin habang patuloy na bumubusina ang mga sasakyan na dumadaan. Bigla, may isang Pilipinong binata na huminto. Hindi siya gaanong nagsalita. Nagtanong lang siya ng isang pangungusap. Anong problema sa motorsiklo mo, ate? Nalilito siyang nagpaliwanag sa kaunting Tagalog na alam niya. Napangiti siya, hindi para manggago kundi parang cute. At itinulak ang motorsiklo upang tulungan siyang makapunta sa repair shop. Naghintay siya sa kanya ng halos isang oras, hindi nagpakita ng anumang pagkayamot. Sa pagtatapos ng araw, nang subukan niyang bayaran ang kanyang tulong, winagayway niya ang kanyang kamay, hindi na kailangan, bagong dating ka lang. Normal lang ang tulungan ang isa't isa. Sinabi sa akin ni ate na sa sandaling iyon, naramdaman niya na lumambot ang kanyang puso.
Araw-araw, tinulungan siya ng binata sa maraming bagay, nagbibigay ng direksyon, sumusuporta kapag nagkasakit siya, nagtuturo sa kanya ng mga unang salitang Tagalog. Kumusta? Salamat, mahal. Unti-unti, siya ang naging pinakamalapit niyang Pilipinong kaibigan. Ngunit ang totoong pagbabago ay naganap nang siya ay himatayin dahil sa heat stroke sa isang tanghali. Siya ang unang dumating, binuhat siya sa taxi, dinala sa ospital, nag-asikaso ng mga papeles, nagbayad ng bayarin sa ospital, at tumawag sa mga kaibigan para magsalin. Sinabi niya, "Nadia, alam mo ba, 3 oras siyang nanatili doon at hindi umalis." Nang magkamalay siya, nakita niya itong nakaupo sa tabi niya. Namumula ang mga mata dahil sa pag-aalala. Naging emosyonal ang mga manonood sa studio. Marami ang nakikinig ng mahigpit ang labi. Pagkatapos ng 1 taon na paninirahan sa Pilipinas, tumawag siya sa Russia at nagbalita, "Nanay, nagpasya akong manirahan sa Pilipinas." Nagulat ang aking ama. "Ano? Mananatili ka na?" Akala ng aking ina ay nilalagnat siya, ngunit ngumiti lang siya at marahang sinabi, "Sa Pilipinas, pakiramdam ko ay tinatrato ako bilang isang miyembro ng pamilya. Nararamdaman ko ang init araw-araw at nakatagpo ako ng isang taong karapat-dapat kong mahalin." Sumingit ang host sa Russia at iyon ang kanyang asawa ngayon. Tumango ako. Oo, siya. Isang tahimik na Pilipinong engineer, kakaunti ang salita ngunit puno ng kabaitan ang nagparamdam sa kanya ng higit na proteksyon kaysa sa anumang lugar sa Russia. Tinapos ko ang kuwento tungkol sa panganay at iyon ang unang pagkakataon na ang Russia at maging ang aming pamilya ay napatingin sa Pilipinas sa ibang pananaw. Hindi lamang ito isang tropikal na bansang malayo, kundi isang lugar na may mga simpleng tao ngunit napakainit na nagparamdam sa isang babaeng Ruso na handang itayo ang buong kinabukasan niya rito. Humugot ng malalim na hininga ang host at sinabi, "Mahal na mga manonood, iyan pa lang ang unang anak na babae, ngunit bakit pati ang pangalawa at sa huli ay si Nadia mismo ay sumunod? Ito ba talaga ay isang phenomenon?" Lahat ng nasa studio ay nag-aabang. Ngumiti ako, dahan-dahan ang boses. Kung pinili ng panganay ko ang Pilipinas dahil sa kabaitan ng mga tao, ang pangalawa ko naman ay nasakop ng Pilipinas sa isang ganap na kakaibang paraan. Nang matapos ang kwento tungkol sa panganay, agad na bumaling ang host sa aking ina at tinanong, "Kumusta naman ang pangalawang anak na babae? Bakit pinili rin niya ang Pilipinas?" Ngumiti ang aking ina. May halong kawalan ng pag-asa ngunit puno ng pagmamalaki. Sa pagkakataong ito ay hindi na kami naglakas loob na pigilan pa dahil ang mga naranasan ng bata sa Pilipinas ay talagang nagpahanga sa amin. Muling lumiwanag ang screen sa likod, ipinakita ang larawan ni Ana, ang pangalawang kapatid na may maningning na mga mata at malikot na ngiti, naiiba sa kalmadong anyo ng panganay. Marahan kong ikinuwento, ang pangalawa ay pumunta sa Pilipinas sa simula para lamang bisitahin ang panganay at magbakasyon. Sinabi niya sa akin na ilang buwan lang siya at babalik na. Gusto lang niyang malaman kung bakit sobrang nahuhumaling si Elena sa Pilipinas. Walang nag-akala na sasakupin ng Pilipinas ang pangalawa sa isang ganap na kakaibang paraan. Ikinuwento ko na, nang dumating siya sa Pilipinas, ang pinakanakakagulat sa kanya ay hindi ang panahon o ang pagkain kundi ang mga lansangan sa Maynila. Nagpadala siya sa akin ng unang larawan, isang malawak, malinis na kalsada, walang basura, walang putik, mga tuwid na puno sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw. Ang pangalawang mensahe na ipinadala niya ay, "Nadia, nasa Pilipinas ba ako o naligaw ako sa ibang lugar? Bakit napakalinis at napakaganda ng mga lansangan?" Nagtawanan ng mga manonood sa studio. Saan man siya magpunta, namangha siya. Ang mga parke ay libre ngunit napakalinis na akala niya ay pribadong lugar. Nagja-jogging ang mga tao at naglalakad ng kanilang aso ngunit halos walang nagtatapon ng basura. Ang mga maliliit na eskinita ay malinis at maayos, hindi kalat-kalat. Sinabi niya na ang Pilipinas ay hindi katulad ng anumang lugar na napuntahan niya sa Asia. Bawat kanto ay tila inaalagaan araw-araw. Ikinuwento niya na nang una siyang sumakay sa tren sa Pilipinas, nakita niya na malinis at maliwanag ang istasyon, may mga empleyado na gabay ng maayos.
Malinaw ang impormasyon sa mga board, hindi kailangan magmadali tulad sa Russia at mayroon pang ang malakas na Wi-Fi sa loob ng tren. Sinabi niya sa akin, sa Russia, maraming lugar na mahina ang signal ng Wi-Fi kaysa sa Pilipinas, ngunit dito, pagkaupo pa lang, puwede ka nang mag-video call. Natakot siya na baka nananaginip lang siya. Muling nagulat ang mga manonood. Nagbuntong hininga ang host. Hindi ko inakala na ganoon pala kamoderno ang Pilipinas. Dati ay mali talaga ang aming pagkaunawa. Dahan-dahan kung binigkas ang bawat detalye. Isang hapon, sumakit ang tiyan ng pangalawa. Natakot siya na baka appendicitis, kaya agad siyang dinala ng panganay sa isang malaking ospital sa Maynila. Sinabi ko, sa isip niya, ang ospital ay nakakatakot na lugar dahil sa Russia, pagpasok pa lang sa ospital, masikip na sa amoy ng gamot, mahaba ang pila, galit ang mga empleyado dahil sa sobrang dami ng pasyente, walang sinuman ang may sapat na pasensya para ipaliwanag ang anumang bagay sa kanya. Ngunit nang pumasok siya sa ospital sa Pilipinas, maluwag ang registration counter, nakangiti ang mga empleyado, malinaw ang paggabay sa bawat hakbang, at nagsasalita pa sila ng Ingles para makatulong. Malinis at maliwanag ang emergency room, maayos ang mga kama ng pasyente. Marahang nagtanong ang doktor. Ikinuwento ng pangalawa na nagulat siya na akala niya ay nasa isang dekalidad na pribadong ospital siya, ngunit sinabi ng panganay na, hindi. Ito ay isang pampublikong ospital na maaaring puntahan ng sinumang Pilipino. Muling nagulantang ang mga manonood sa studio. Marami ang nagkatinginan ng may pagtataka. Ang pangalawa ay na-diagnose na may digestive disorder lang dahil sa hindi pamilyar na pagkain. Ngunit ang nanatili sa kanyang alaala ay hindi ang sakit kundi ang doktor na nag-examine sa kanya. Siya si Dr. Anton, isang batang doktor, ngunit napakamaingat. Hindi lang siya nag-examine at nagbigay ng gamot, kundi nagtanong din kung kumain na ba siya ng maanghang, kung may allergy siya, sapat ba ang kanyang ininom na tubig, at kung may kasama ba siya. Ikinuwento niya, sobrang maalalahanin niya na akala ko ay pribadong doktor ko siya. Nag-aalala siya na baka lalo akong mapagod. Sa Russia, bihirang magtanong ng detalyado ang mga doktor. Nag-e-examine lang sila at lumilipat sa susunod. Kinabukasan, tumawag siya at nagtanong, mas maayos ka na ba? Kung nahihirapan ka pa, bumalik ka lang, aayusin ko agad ang iyong schedule. Tumahimik ang mga manonood sa studio ng ilang segundo, bulalas ng host. Hindi pa namin narinig na nangyari ito sa Russia. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta ang pangalawa sa isang high-tech na parke upang bisitahin ang kaibigan ng panganay. Doon, muli niyang nakita si Dr. Anton. Lumabas na nakikibahagi siya sa isang proyektong pangkalusugan na matalino. Ipinaliwanag niya sa kanya ang tungkol sa robot na sumusuporta sa operasyon, ang software system na sumusubaybay sa pasyente, ang network na nag-aanalisa ng data ng kalusugan. Tubigil siya at bulalas. Ganoon na pala ka-developed ang Pilipinas? Ngumiti lang siya. Kami, mga Pilipino, ay palaging nagsisikap ng husto. Hindi kami mayaman, sa likas na yaman, kaya kailangan naming magsikap gamit ang aming talino. Naaalala ko pa ang boses niya nang ikinuwento niya. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, naintindihan niya kung bakit pinili ni Elena ang Pilipinas at kung bakit nagsisimula rin siyang mahumaling sa lalaking ito. Nanatili ang pangalawa sa Pilipinas ng 3 buwan at bawat linggo ay dinadala siya ni Dr. Anton para sa follow-up check-up, nagpapaalala at nag-aalaga na parang miyembro ng pamilya. Sinabi niya na hindi siya romantiko sa paraang Europeo, hindi nagsasalita ng mga mapanlinlang na salita, ngunit bawat kilos niya ay taos-puso at higit sa lahat, pinakaramdam niya sa kanya ang kaligtasan. Sa araw na bumalik siya sa Russia, hinatid siya ni Dr. Anton sa paliparan at nagsabi ng isang pangungusap, kung may tadhana, umaasa akong makita kang muli sa Pilipinas. 1 taon pagkatapos ay bumalik siya, hindi para magbakasyon kundi para maging asawa niya. Nagbulungan ang mga manonood sa tuwa. Ngumiti ang aking ina, nagkikinang ang mga mata. Noon, kami ng aking asawa ay nagkatinginan lang at sinabi, ay, tapos na, 2 na silang nagpakasal sa mga Pilipino. Tinapos ko ang bahagi tungkol sa pangalawa. Kung pinili ng panganay ko ang Pilipinas dahil sa kabaitan at pagiging simple,
Pinili naman ng pangalawa ko ang Pilipinas dahil sa kaligtasan, sibilisasyon, at sistema ng pangangalagang medikal na puno ng pagiging makatao. Tumango ang host at sinabi, pinili ng panganay ang Pilipinas, pinili ng pangalawa ang Pilipinas, si Nadia na lang. Ang taong sumumpa na hinding-hindi magpapakasal sa Pilipino. Kaya, ano ang nagpabago sa kanyang isip? Ngumiti ako. Sandali lang. Nagsimula ang lahat noong nakaraang taglamig nang mapilitan akong pumunta sa Pilipinas para dumalo sa kasal ng pangalawa. At ang paglalakbay na iyon ang nagpabago sa takbo ng buhay ko sa paraan na hindi ko inakala. Tumingin ang host diretso sa screen kung saan ako lumitaw mula sa Pilipinas at napangiti. Kaya ikaw ang pinakamalakas na tutol sa tatlong magkakapatid, hindi ba? Napangiti rin ako, ngunit may bahid ng hiya. Oo, noon, ako ang pinakamabangis magsalita sa aming bahay. Ang dalawang kapatid ko, pwede pa, pero ako, hinding-hindi magpapakasal sa Pilipino. Sinabi ko iyan na parang ipinako sa bato. Nagtawanan ang mga manonood sa studio. Muling nagtanong ang host, kaya ano ang nagpabago sa iyong isip ng lubusan? Huminga ako ng malalim at nagsimulang magkuwento. Sa Russia, malaya akong nabuhay. Maganda ang trabaho, maraming kaibigan, pamilyar ang mga kalsada. Gusto ko ang mga maliliit na coffee shop, gusto ko ang unang pag-snow. At higit sa lahat, palagi akong naniniwala na ang mga lalaking Ruso lamang ang pamantayan ng kalakasan. Marahan akong napangiti. Sinabi ko pa sa dalawang kapatid ko na ang mga lalaking Pilipino ay maliit at masyadong mabait, hindi bagay sa akin. Akala ko naiintindihan ko na ang lahat tungkol sa mundo. Sa studio, nagtawanan ang mga manonood dahil sa aking pagiging prangka, ngunit ipinagpatuloy ko. Ngunit ang totoo, wala akong alam. Nang ipahayag ng pangalawa na ikakasal siya sa Pilipinas, nagbunyi ang buong pamilya, ngunit medyo nagulantang ako. Naisip ko, Diyos ko, kailangan ko na naman lumipad sa Pilipinas. Paano kung sobrang init? Paano kung hindi ko gusto ang pagkain? Paano kung maligaw ako sa gitna ng milyon-milyong motorsiklo? Ngunit ngumiti ang pangalawa at nagsabi ng isang pangungusap na hindi ko matanggihan. Nadia, kailangan kitang kasama sa araw ng aking kasal. Kung wala ka, malulungkot ako. Ako ang pinakamamahal na kapatid sa pangalawa, kaya napilitan akong tumango. Sinabi ko sa sarili, okay, sige, pupunta ako. Pagkatapos ng kasal, lilipad agad ako pabalik. Hindi ako mananatili ng isang minuto man dahil ako ay... Ang araw na nag-empake ako, biro pa ng aking ina. Huwag kang makakita ng Pilipinong binata at mahuhumaling tulad ng dalawang kapatid mo, ha? Agad akong sumagot. Hinding-hindi, Inay. 3 araw lang ako at babalik na. Naaalala ko pa ng malinaw ang pakiramdam ko habang nakasakay sa eroplano. Tumingin ako sa bintana at naisip, ano ang mayroon sa Pilipinas? Bakit ang tagal na natili ng dalawang kapatid ko doon? Hindi ko alam na ang flight na iyon ang magdadala sa aking buhay sa isang landas na hindi ko rin pinaniniwalaan. Pagkababa ko pa lang sa Ninoy Aquino International Airport, nagsimulang muma ang lahat ng matitigas na pag-iisip sa aking isip. Nagulat ako dahil ngumiti at bumati sa akin ang mga empleyado ng paliparan, isang bagay na napakabihira sa Russia. Hindi ako matatas mag-Ingles, ngunit matiyaga silang nakinig at hindi nagpakita ng anumang pagkayamot. Malinaw at malinis ang mga signage at ang banyo ay napakalinis na kailangan kong sabihin na parang 5-star hotel. Nagtawanan ang mga manonood sa studio, ngunit tumango pa rin sila ng may paghanga. Sinabi ko na sa sandaling iyon, may kutob ako. May kakaiba sa Pilipinas na ibang-iba sa iniisip ko noon. Paglabas ko ng paliparan, nakita ko ang pangalawa at ang aking bayaw na kumakaway. Sa tabi nila ay isang napaka-elegante na lalaki. Plansado ang polo, maayos ang buhok at may mainit na ngiti. Iyon si Marco. Naaalala ko pa ng malinaw ang unang tingin niya sa akin. Hindi maligamgam, hindi malayo, kundi napakalumanay. Parang matagal na kaming magkakilala. Masigla niya akong binati. Kumusta, Nadia? Mahaba ang biyahe mo, ha? Nagulat ako. Sa Russia, karaniwang sasabihin lang ng mga lalaki, oh, dumating ka na pala. Ngunit siya, parang isang maginoo na lumabas sa isang marangyang pelikulang Pilipino.
Ngunit ang totoong pagkabigla ay naganap pagkatapos. Nang makita niya akong nagpupumilit sa aking maleta, walang sinabi si Marco, lumapit siya at natural na binuhat ito at sinabi, "Hayaan mong dalhin ko." Natigilan ako. Sa Russia, ang mga babae ang nagdadala ng sariling bagahe, halos hindi kailanman tumutulong ang mga estranghero. Ngunit ang isang taong hindi ko pa nakikilala ay napakamaalalahanin. Naisip ko, sino ang taong ito? Bakit siya napakabait? Iyon ang unang sandali na bahagyang kumirot ang aking puso. Sa daan mula sa paliparan patungo sa lungsod, tumingin ako sa bintana at hindi makapaniwala sa aking mga mata. Malinis ang mga lansangan, maayos magmaneho ang mga tao, kaunti ang busina, kaunti ang away. Nagliliwanag ang lungsod sa mga ilaw, moderno ngunit pamilyar. Pilit kong ipinakita na normal lang ako, ngunit sa loob ko ay may bumubulong. "Nadia, tila minamaliit mo ang bansang ito." Nang dumating kami sa hotel, halos ubos na ang lakas ko. Binuksan ni Marco ang pinto ng kotse para sa akin. Marahang sinabi, "Nadia, pagod ka na. Magpahinga ka ng maaga. Hayaan mong dalhin ko ang bagahe mo." Muli akong nagulat. Naisip ko, hindi ito totoo. Ito ay siguro isang eksena sa isang romantic film. Ngunit hindi. Iyon ay totoong kabaitan. Isang kabaitan na hindi ko pa nakikita sa sinumang lalaking Ruso sa paligid ko. Huminto ako ng ilang sandali, tumingin sa kamera mula sa Pilipinas at sinabi, "At iyon pa lang ang unang araw, isang araw lang." Pinalambot na ng Pilipinas ang aking puso at si Marco, ang taong nakilala ko lang ilang oras, ang nagtanong sa akin kung mali ba ang aking pagkaunawa sa Pilipinas sa loob ng maraming taon. Ngumiti ang host, mukhang simula pa lang ito. Kaya ano ang nangyari pagkatapos? Ngumiti ako, isang ngiti na puno ng alaala. Ang nangyari pagkatapos ay ang sunod-sunod na mga sandali na nagpahirap sa akin na lisanin ang Pilipinas. Tumingin ako diretso sa lente ng live broadcast sa Russia at marahang sinabi, "Kung naisip ninyo na ang Pilipinas ay isang maliit na tropikal na bansa, pakinggan ninyo ang nangyari sa akin sa unang 3 araw." Tahimik ang buong studio. Ngumiti ako at nagsimulang magkuwento. Pagkababa pa lang ni Marco ng bagahe, hindi pa ako ganap na nakabangon sa pagkalito nang muli akong maakit sa isa pang bahagyang pagkabigla. Naaalala ko pa nang malinaw nang pumasok ako sa immigration area, may isang Pilipinang nakasuot ng uniforme, may napakabait na ngiti, na nagsalita sa akin sa Ingles. "You can go this way, miss." Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay parehong kaibig-ibig at madaling pakinggan na nakalimutan ko na nasa isang bansang 8,000 kilometro ang layo ako. Pagkatapos, nang pumasok ako sa banyo, natigilan ako. Hindi ako makapaniwala. Malinis ang sahig na parang hotel, walang masamang amoy tulad ng mga malalaking paliparan sa Russia. Kumpleto ang papel, gumagana ng maayos ang hand dryer, mayroon pang ang automatic air freshener na nagbibigay ng kaunting bango. Naisip ko, imposible. Ito ba talaga ang Pilipinas? May tinatago ba ang pangalawa at panganay? Isang Hapon na bisita na nakatayo sa tabi ko ay bumulong din. Ang linis talaga, lampas sa inaasahan. Lalo akong nalito. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay nang makita ko ang isang automatic robot na dumadaan upang gabayan ang mga pasahero. May robot sa paliparan ng Pilipinas? Halos masabi ko ng malakas. Sa Russia, ang mga robot ay nasa exhibition lang ng teknolohiya. Ngunit dito, normal lang siyang tumatakbo sa koridor na parang ordinaryong bagay. Nagsimula kong maintindihan kung bakit nahuhumaling ang 2 kapatid ko sa bansang ito. Ngunit simula pa lang iyon, nang umalis ang sasakyan sa paliparan, idinikit ko ang aking mukha sa bintana at kailangan kong bulalas. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Walang sigawan sa kalsada, walang sasakyan na nagsisiksikan, walang sadyang lumalampas sa red light. Ang daloy ng trapiko ay maayos na parang tubig na umaagos sa kanal. Huminto ang driver sa isang pedestrian lane. Tumingin ako sa paligid, labis na nagulat. "Marco, bakit huminto silang lahat?" Ngumiti siya. "Dahil may tumatawid." Parang sinampal ako ng bigla ang pagiging magalang na ito. Sa Russia, minsan ay pinapabilis pa ng mga driver ang kanilang sasakyan kapag nakakita sila ng tumatawid. Ngunit dito, marahang humihinto ang mga sasakyan na parang natural lang iyon. Nagliliwanag ang lungsod,
Matatangkad na gusali ang nakatayo ng matatag, bawat kalsada ay malinis na parang bagong hugas. Naisip ko, ganito pala ang Pilipinas? Gaano ba ako nagkamali sa pagkaunawa? Sa unang gabi, dinala ako ng pangalawa at ng aking bayaw sa isang tradisyonal na restaurant ng Pilipino. Pagpasok pa lang, pakiramdam ko ay pumasok ako sa isang pelikulang makaluma na sinamahan ng moderno. Mataas na nakasabit ang mga pulang parol, kayumanggi ang mga dingding na gawa sa kahoy at masarap ang amoy ng sabaw at halamang gamot. Marahan ang tunog ng kudyapi. Hinila ni Marco ang upuan para sa akin. Marahang sinabi, "Nadia, dito ka umupo. Pwede ka bang kumain ng maanghang?" Marahan akong umiling. Ngumiti siya ng mabait. Kung gayon, order ako ng hindi maanghang para sa iyo. Ang maliit na pangungusap na iyon ay nagpalambot sa aking puso. Nang idulot ang pagkain, napanganga ako. Lumpiang sariwa, lumpiang prito, adobong kangkong, paksiw na isda at isang umuusok na sinigang. Tinanong ko ang pangalawa, bakit ang daming putahe? Sa Russia, isang main course lang. Ngumiti ang pangalawa, ito ang kultura ng Pilipinas. Ang mga tao ay kumakain ng sama-sama, nagbabahaginan sa isa't isa. Ang pagkain ay hindi lamang pagkain kundi oras din para magmahalan. Naging emosyonal ako. Hindi ko inakala na ang pagkain ay ganoon pala kaklaro na sumasalamin sa karakter ng isang lahi. Nang tikman ko ang paksiw na isda, bulalas ko. Diyos ko, bakit ang sarap nito? Ngumiti si Marco, alam kong magugustuhan mo. Ang pangungusap na iyon ang nagpakaba sa aking puso sa unang pagkakataon sa gabing iyon. Pagkatapos ng hapunan, kailangan ng pangalawa at ng aking bayaw na maghanda para sa kasal, umuwi sila ng mas maaga. Humarap si Marco sa akin at nagtanong, Nadia, libre ka ba ngayon? Gusto kitang imbitahan magkape. Binasa ko ang text at mabilis ang tibok ng puso ko, kaya kailangan kong huminga ng malalim para kumalma. Ang coffee shop na dinalhan niya sa akin ay may malalaking bintana at ang sikat ng araw ay bumubuhos sa loob. Binuksan ko ang telepono ko para tumawag sa pamilya at nagulat ako. Marco, sobrang lakas ng wifi dito. Ngumiti siya. Ang Pilipinas ay may nationwide wifi coverage. Pwede mo ring gamitin sa tren. Lahat ng kaibigan kong banyaga ay nagugulat. Natulala ako. Sa Russia, kahit sa maraming lugar ay hindi stable ang signal ng telepono. Tumingin ako sa labas at naisip, mas moderno ang Pilipinas kaysa sa akala ko. Sa gabi, dinala ako ni Marco sa isang matangkad na tore para tanawin ang lungsod ng Maynila. Sa ilalim ko, napakaganda ng tanawin. Nagtanong ako, safe ba dito sa labas sa gabi? Marahan siyang ngumiti. Napaka-safe. Sa Pilipinas, maaaring maglakad ang mga babae hanggang gabi nang walang anumang takot. Nanlaki ang mga mata ko. Talaga? Sa Russia, delikado sa gabi. Kalmado siyang sumagot. Ang mga Pilipino ay palaging nagsisikap na bumuo ng isang lugar na karapat-dapat tirhan para sa lahat. Tumayo ako sa tabi niya at tiningnan ang lungsod na nagliliwanag sa ilalim ng aking mga paa at ang aking puso ay hindi pa kailanman naging ganoon katahimik. Naisip ko, minamahal ko na ba ang bansang ito? Tumingin ako sa kamera at sinabi, mahal na mga manonood, iyon ang 6 na malaking pagkabigla na naranasan ko sa unang 2 araw ko sa Pilipinas at alam kong pagkatapos nito ay mayroon pang mga bagay na magpahirap sa akin na lisanin ang lugar na ito. Agad na nagtanong ang host, kaya ano ang nagpabuklod sa iyo ng lubusan sa Pilipinas? Ano ang nagparamdam sa iyo hindi lang ng pag-ibig kundi nagpabago sa buong buhay mo? Marahan kong kinagat ang aking labi at sumagot. Iyon ang insidente na nangyari sa gabi ng 3 araw. Isang insidente na nagpakita sa akin ng puso ng isang lalaking Pilipino at nagparamdam sa akin na hindi ko na kailanman gustong mabuhay ng malayo sa Pilipinas. Tumingin ako sa kamera at dahan-dahang sinabi, kung ang 6 na unang pagkabigla ay nagpalambot sa aking puso sa Pilipinas, ang insidente noong gabing iyon ang talagang nagpabago sa buong buhay ko. Biglang tumahimik ang studio sa Russia. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari, ngunit lahat ay naramdaman na ito ang pinakapunto ng kuwento. Nagsimula akong magkuwento. Noong gabing iyon, inimbitahan ako ni Marco sa isang napakagandang Pilipinong restaurant. Doon, ang gintong ilaw ay marahang tumama sa mga kahoy na mesa, malambing ang tunog ng musika,
Lahat ay elegante, ngunit malumanay pa rin tulad ng mismong lalaking nakaupo sa harap ko. Naaalala ko na masaya ako noon, marahil ay sobrang saya na naging pabaya. Habang nilalasap ko ang pagkain, bigla akong nakaramdam ng matigas na bagay sa aking bibig. Pagkatapos ay isang maliit na tunog ng basag ang narinig at nanlamig ang buong katawan ko. Idinikit ko ang kamay ko sa bibig, sobrang nagpanik na parang umikot ang buong restaurant sa aking paningin. Ang implant na ipinagawa ko matagal na sa Russia ay natanggal. Gusto kong mawala agad sa mundo. Namula ang mukha ko, nahihiya at masakit. Hindi alam kung ano ang gagawin. Agad na binitiwan ni Marco ang chopsticks at sumugod sa tabi ko. Nadia, anong nangyari sa iyo? Saan masakit? Nanginginig akong bumulong. Nahulog ang ngipin ko. Yumuko ako. Sobrang nahihiya na namuo ang luha sa aking mga mata. Hindi ako nangahas tumingin sa sinuman at hindi rin ako nangahas tumingin sa itaas. Sa Russia, kung mangyari ito, kailangan kong asikasuhin ang lahat ng mag-isa, kumuha ng taxi, humanap ng klinika at tiisin ang mga mapanghusgang tingin ng lahat. Akala ko malilito siya o matatawa o mawawalan ng kibo, ngunit hindi. Agad siyang tumayo, walang pag-aalinlangan. Okay lang, Nadia. Pupunta tayo sa ospital ngayon na. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi pa ako nakaka-recover, marahan niyang hinawakan ang balikat ko. Halika na, sasamahan kita. Ang boses niya ay napakainit, walang bahid ng pagkalito, walang pagkayamot ng isang taong nasira ang magandang gabi. Puro pagmamalasakit lang, puro at seryoso. Tinawag niya ang empleyado para bayaran ang bill. Nang mabilis at binuhat ang aking bag, iginaya ako sa sasakyan. Bawat hakbang ko sa Pilipinas noong gabing iyon ay may kamay niyang marahang nakasuporta sa likod ko. Sa loob ng sasakyan, inulit niya, okay lang, huwag kang matakot, nandito ako. Ang pangungusap na iyon ay parang pinakamabisang gamot na narinig ko sa buhay ko. Akala ko luma, siksikan at maingay ang ospital sa Pilipinas. Ngunit hindi, pumasok kami sa isang malinis at maliwanag na dental clinic. Masiglang bumati ang mga empleyado, hindi nagmamadali, hindi masungit. Isang doktor ang nakakita sa akin, agad na nagtanong, masakit ba ma'am? Huwag kang mag-alala, mabilis lang ito. Halos hindi ako makapaniwala. Sa Russia, kailangan mong maghintay ng 2 oras para sa doktor. Dito, agad akong tinanggap. Inasikaso ni Marco ang lahat ng papeles, kinausap ang doktor sa Tagalog at pagkatapos ay bumaling sa akin. Nadia, sa labas ako maghihintay. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Nakahiga ako sa dental chair, patuloy na bumuhos ang luha. Hindi dahil sa sakit kundi dahil hindi ako nag-iisa. Inalagaan ako na parang miyembro ng pamilya, hindi bilang isang estrangherong banyaga. Napakalumanay ng doktor. Huwag kang mag-alala ma'am, sanay na kaming Pilipino na gamutin ang mga dayuhan, ayusin lang ng kaunti at tapos na. Ang pangungusap na iyon ay parang yumakap sa aking puso. Nang lumabas ako at nakita si Marco na naghihintay na may tunay na pag-aalala sa mukha, hindi ko mapigilan. Tumakbo siya at nagtanong, okay ka lang? Masakit pa ba? Sinabi ko sa pamamagitan ng luha. Bakit? Bakit ang bait mo sa akin? Kaibigan lang ako ng kapatid mo. Matagal akong tiningnan ni Marco at pagkatapos ay sinabi niya, Nadia, hindi kita kailanman itinuring na kaibigan lang ng kapatid. Nagulat ako. Nagpatuloy siya. Mula pa sa unang pagkikita natin, alam kong espesyal ka. Kung masaktan ka, masakit din sa akin. Kung matakot ka, tatayo ako sa tabi mo. Umiyak ako ng totoo. Hindi dahil sa ngipin, kundi dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakatagpo ako ng isang lalaki na itinuring ang aking takot bilang kanyang takot. Hindi ko alam kung paano sa ibang bansa, ngunit sa Russia, bihira iyon. Marahan niyang pinunasan ang luha sa pisngi ko gamit ang kanyang manggas, walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, alam kong ang aking puso ay pagmamay-ari na niya. Sa taxi pabalik sa hotel, palagi akong tinitingnan ni Marco. Kung masakit pa, sabihin mo agad sa akin ha. Bukas, kung gusto mong bumalik sa ospital, ihahatid kita. Huwag kang mag-atubili. Sa Pilipinas, kapag nagmamalasakit ka sa isang tao, taos puso ang pagmamalasakit. Kinagat ko ang aking labi, muling bumuhos ang luha. Marahan kong sinabi, sa Russia, kung nangyari ito,
malamang ay mag-isa akong pupunta sa ospital. Bumaling si Marco sa akin. Ang boses niya ay puno ng init. Nadia, mula ngayon ay hindi ka nagagawa ng anumang bagay ng mag-isa. Kung nandito ka sa Pilipinas, nandito ako. Ang isang pangungusap na iyon ay sapat na para sirain ang lahat ng pader na itinayo ko sa loob ng maraming taon. Bumalik ako at hinarap ang mga manonood sa studio sa Russia. Mahal na mga manonood. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung bakit pinili ng dalawang kapatid ko ang Pilipinas. Hindi dahil sa ganda ng dagat, sarap ng pagkain, ganda ng lungsod o kabaitan ng mga tao kundi dahil sa puso. Ang mga Pilipino ay mayroong isang bagay na hindi ko kailanman natagpuan sa aking sariling bayan. Ang taos-pusong pagmamalasakit, hindi mayabang, hindi pakitang tao, kundi natural na parang paghinga. Hindi si Marco ang perpektong lalaki sa pelikula. Ngunit alam niyang mag-alala, magprotekta, maging malumanay, kapag mahina ako, maging malakas, kapag natatakot ako. At ang pinakamahalaga, itinuring niya ang aking sakit bilang kanyang responsibilidad. Nang gabing iyon, pagkatapos niya akong ihatid sa hotel, tumayo ako ng mag-isa sa bintana, tinitingnan ang daloy ng trapiko sa Pilipinas na tahimik na dumadaan sa ilalim ng mga ilaw. Bumulong ako sa sarili, hindi ito posible. Ilang araw pa lang kaming nagkita. Ngunit ang puso ko ay sumagot. Tama, mahal na kita. At hindi lamang isang tao ang minahal ko kundi ang buong bansa na nagbigay buhay sa taong iyon. Tumingin ako sa lungsod at naramdaman ko ng malinaw na kung aalis ako sa Pilipinas, mamimiss ko ang lugar na ito ng labis. Naintindihan ko, ito ang pagbabago sa aking buhay. Tumingin ako diretso sa kamera. Ang insidente ng pagkahulog ng ngipin. Akala ko maliit at nakakatawa. Ngunit iyon ang sandali na nakita ko ng malinaw ang puso ng isang lalaking Pilipino at iyon din ang sandali na naintindihan ko na hindi ko maaaring mawala ang taong ito. Emosyonal na nagtanong ang host. Kaya, iyon ba ang oras na nagpasya kang manatili sa Pilipinas? Marahan akong ngumiti. Hindi. Ang desisyon na iyon ay dumating pagkatapos ng mapilitan kaming maghiwalay at na-realize ko na ang Pilipinas ay naging tahanan ko na. Tumingin ako sa kamera patungo sa malayong Russia at marahang huminga ng malalim. Mahal na mga manonood, kung ang insidente noong gabing iyon ay nagpalambot sa aking puso, ang sandali ng pamamaalam sa Pilipinas, kinabukasan, ang nagparamdam sa akin na hindi ako makakabuhay nang wala ang lugar na ito at hindi ako makakabuhay nang wala si Marco. Biglang tumahimik ang buong studio na parang sabay-sabay silang huminto sa paghinga. Nagsimula akong magkuwento. Kinabukasan ng umaga, napakagising ko. Ang langit sa Maynila ay malinaw pa rin. Ang unang sikat ng araw ay bumuhos sa kurtina na parang pulot. Ngunit mabigat ang aking puso na parang may naglagay ng malaking bato sa aking dibdib. Bumulong ako sa sarili. Ngayon na ba ang huling araw? Tumayo ako sa bintana at tiningnan ang lungsod. Patuloy na umaandar ang mga sasakyan, tunog ng mga tindera, tawa ng mga bata sa maliit na eskinita. Lahat ng mga tunog na hindi ko napansin noong unang araw ay biglang naging napakamahal sa akin na mahirap ipaliwanag. Sinabi ko sa sarili, ilang araw pa lang ako sa Pilipinas, bakit namimiss ko na bago pa man ako umalis? Nang hilahin ko ang aking maleta pababa sa lobby, nakatayo na si Marco doon, nakaayos pa rin sa kanyang polo, may mainit pa ring ngiti. Ngunit sa ngiting iyon, ay mayroong bagay na nagparamdam ng kirot sa aking puso. Lumapit siya, marahang kinuha ang maleta. Nadia, paalis ka na ha? Isang pangungusap lang. Ngunit sa kanyang boses, malinaw kong narinig ang panghihinayang. Kaya tumangulang ako, pilit na itinatago ang aking mga namumulang mata. Sa daan patungo sa paliparan, pareho kaming tahimik. Hindi dahil walang sasabihin kundi dahil masakit kung sasabihin. Nang huminto ang sasakyan sa Ninoy Aquino International Airport, bumaling ako at nakita ang panganay, ang pangalawa, at ang mga bayaw na naghihintay na. Niyakap ako ng mahigpit ng pangalawa. Nadia, umalis ka na. Malulungkot na naman ang bahay ko. Pinunasan ng panganay ang luha ko. Kailangan mong bumalik, ha? Laging may pamilya na naghihintay sa iyo sa Pilipinas. Naging emosyonal ako. Oo, ipinapangako ko. Ngunit ang sandali na lubos akong nasiraan ng loob ay nang lumapit si Marco. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko na parang natatakot na mawala ako. Nadia, pakiusap.
Huwag mong hayaang matapos ang lahat ng ganito. Umiyak ako, ayoko ring iwan ka. Ngunit idinikit niya ang isang kamay sa pisngi ko, bahagyang nanginginig ang boses. Kung babalik ka, ipinapangako ko na hinding-hindi na kita hahayaan pang umalis. Pakiramdam ko ay nagkawasak-wasak ang puso ko sa daang piraso. Hinawakan ko lang ang kanyang mukha, bumulong, Marco, babalik ako, ipinapangako ko. Ngunit ang mangako ay isang bagay, at ang umalis sa kanyang yakap ay isa pang bagay. Nang pumasok ako sa departure gate, lumingon ako at nakita siya na nakatayo pa rin doon, nakataas ang kamay at kumakaway, malungkot ngunit puno ng pag-asa. Humagulgol ako. Isang linggo pagkatapos bumalik sa Russia, lahat ay naging kakaiba para sa akin. Bumagsak ang snow, kulay abo ang mga lansangan. Mabilis na nagdaan ang mga tao. Ang mga bagay na dati ay pamilyar ay biglang naging napakalayo. Naglakad ako sa sidewalk at hindi sinasadyang ikinumpara. Sa Pilipinas, mas mainit siguro ang kalye na ito. Sa Pilipinas, ningitian na ako ng mga tao. Sa Pilipinas, ngayong oras siguro, umiinom ng kape si Marco. Gabi-gabi, nagvi-video call siya. Nang lumiwanag ang screen, lumitaw ang kanyang mukha, ang kanyang mainit na maitim na mga mata at mabait na ngiti. Nagtanong siya, Nadia, okay ka ba ngayon? Naalala kita ng sobra. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Namimiss din kita at namimiss ko rin ang Pilipinas. Pagkatapos ay umiyak ako. Marahang sinabi ni Marco, kung nandito ka, siguro naglalakad tayo sa tabi ng ilog. Isang pangungusap lang ngunit parang sinakal ang aking puso. Isang hapon, nakasakay ako sa bus sa Moscow at tiningnan ang labas ng bintana. Ang snow ay bumabagsak. Ang mga tao ay nagdaraan ng walang pakialam. Ang wifi ay putol-putol. Bigla kong naramdaman na may malaking puwang sa aking puso. Ipikit ko ang aking mga mata at nakita ang gintong ilaw ng Maynila. Ang tunog ng mga nagtitinda, ang ngiti ni Marco. Ang kanyang mga kamay na humahawak sa akin sa ospital. Sumigaw ako sa aking puso. Ang Pilipinas ang lugar kung saan ako masaya. Noong araw na iyon, nag-text ako kay Marco. Marco, namimiss ko ang Pilipinas ng sobra. Isang minuto lang pagkatapos, sumagot siya. Nadia, araw-araw, dumadaan ako sa tabi ng ilog, sa coffee shop, sa pedestrian street, sa mga lugar kung saan ka naroon, lahat ng lugar ay kulang ka. Niyakap ko ang telepono, patuloy na bumabagsak ang luha. Isang gabi, nakahiga ako at nakatingin sa kisame ng kwarto. Iniisip ang pangako sa paliparan. Marco, babalik ako. At alam kong kung hindi ko tutuparin ang pangakong iyon, pagsisisihan ko ang buong buhay ko. Nag-text ako sa kanya, Marco, nagpasya na ako. Babalik ako sa Pilipinas. Lumiwanag ang screen, lumitaw ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang sobrang emosyonal na namula ang kanyang mga mata. Nagtanong siya, Nadia, totoo ba ang sinasabi mo? Tumango ako, oo. Ang Russia ay hindi na ang aking tahanan. Ang aking tahanan ay kung saan ka naroon. Tumigil siya ng ilang segundo at pagkatapos ay sinabi ang pangungusap na nagpabuhos ng aking luha. Kung talagang babalik ka, magpakasal tayo. Niyakap ko siya habang umiiyak at ngumingiti. Oo, pumayag ako. Nang sabihin ko ang balita sa dalawang kapatid ko sa Pilipinas, sumigaw sila sa video call. Pangalawa, Diyos ko, sa wakas ang pinakamayabang na kapatid sa bahay ay sumuko na. Niyakap ng panganay ang kanyang dibdib habang tumatawa, kaya't kumpleto na ang tatlo. Lahat ng tatlong magkakapatid ay nagpakasal sa mga Pilipino. Ngumiti ako sa luha. Marahil, ang Pilipinas talaga ang para sa atin. Nagkatinginan ang tatlong magkakapatid sa screen, sa tabay-sabay na nagtawanan, at sa tawang iyon ay puno ng pasasalamat sa bansang ito. Tumingin ako sa kamera at sinabi, Mahal na mga manonood, iniisip ng marami na pumunta ako sa Pilipinas dahil sa dalawang kapatid ko, ngunit ang totoo, nanatili ako sa Pilipinas dahil sa aking puso. Bahagyang ikiniling ng host ang kanyang ulo at nagtanong, Kaya ano ang espesyal sa sandali ng iyong pagbabalik sa Pilipinas? Ngumiti ako, isang malalim na maligayang ngiti. Hindi lang iyon isang biyahe, iyon ay pag-uwi. Pagkasabi ko pa lang ng pangungusap, ang flight na iyon ay pag-uwi. Muling nagbulungan ang buong studio sa Russia. Hindi tawa kundi pagtataka na may halong seryosong pag-iisip.
Sumimangot ang host na parang gustong kumpirmahin muli. Ibig sabihin, ang 3 anak na babae sa isang pamilyang Ruso ay itinayo ang kanilang buhay sa Pilipinas at nagpakasal sa mga Pilipino? Mabait na ngumiti ang aking ama. Oo, at ipinagmamalaki namin iyon. Isang sosyologo na dati ay palaging nagdududa ay biglang inayos ang kanyang salamin, nagsalita ng seryoso. Hindi na ito isang ordinaryong kwento ng pag-ibig. Ito ay isang senyales ng pambansang atraksyon ng isang kapaligiran na may kakayahang panatilihin ang mga tao, lalo na ang mga kababaihan na sensitibo sa kaligtasan, pagmamalasakit at kalidad ng buhay. Nagpatuloy siya. Bawat salita ay parang bumabagsak sa mesa na nagpapatahimik sa mga manonood. Kami, ang Russia, ay minamaliit ang Pilipinas. Sa mismong broadcast, lumitaw sa screen sa likod ang sunod-sunod na mga headline ng balita. Bakit laging inaakit ng Pilipinas ang mga dayuhan? Sistema ng pangangalagang medikal sa Pilipinas. Mabilis, makatao, at mababa ang gastos. Kaligtasan sa lipunan sa Pilipinas. Isang bagay na hindi na kayang gawin ng Europa. Ang pamilya ng 3 magkakapatid na babae mula sa Russia na pinili ang Pilipinas ay hindi nagkataon lamang. Hindi sinasadyang nag-usap-usap ang mga manonood sa studio. Ang ilang nasa katanghaliang gulang ay tumango na parang naintindihan nila ang isang bagay na kanilang nakaligtaan. Binasa ng malakas ng host ang isang linya. Ang mga kababaihan ay pinipili ang lugar kung saan sila nakakaramdam ng kaligtasan at pagpapahalaga. Mukhang natagpuan ng 3 babaeng ito iyon sa Pilipinas. Marahan akong ngumiti mula sa Pilipinas. Tama, bumaling ang host at tinanong ang aking mga magulang. Sa simula, tumutol ba kayo sa pagpapakasal ng inyong anak sa Pilipino? Marahang ngumiti ang aking ina. Oo naman, malakas ang pagtutol. Ngunit pagkatapos pumunta sa Pilipinas para dumalo sa kasal ng 2 at nakita kung paano tinatrato ang aking anak na babae, lubusan akong nagbago. Idinagdag ng aking ama, lumalim ang kanyang boses. Nag-alala ako na baka mahirapan ang aking anak na babae kung magpapakasal sa malayo. Ngunit nang makita ko mismo, nakita ko na mas ligtas ang kanilang buhay, mas masaya at mas maalagaan pa kaysa sa Russia. Tumingin siya diretso sa kamera. Nagpapasalamat kami sa Pilipinas. Tumahimik ang buong studio. Huminga ng malalim ang sosyologo at sinabi, ang Pilipinas ay nakagawa ng 3 bagay na ikinagulat ng mundo. Una, pambihirang kaligtasan sa lipunan. Maaaring maglakad ang mga kababaihan sa gabi ng walang takot. Pangalawa, madaling ma-access, mabilis, malumanay, at makataong serbisyong medikal. Pangatlo, malakas na diwa ng komunidad. Ang kabaitan ay naroroon sa lahat ng dako. Tiningnan niya ang aking pamilya. Hindi nagkataon lamang na pinili ng 3 batang babaeng ito ang Pilipinas. Hindi nagkataon lamang na tinawag nila ang Pilipinas na kanilang pangalawang tahanan. Ito ay resulta ng isang bansa na marunong mag-alaga sa sarili nitong mga mamamayan. Nagpalakpakan ang mga manonood. Sa pagkakataong ito ay hindi natawa kundi taos-pusong pagkilala. Tinapos ng host, marahil panahon na para tingnan ng Russia ang Pilipinas upang matuto kung paano itinayo ng Pilipinas ang isang ligtas na kapaligiran, kung paano nila inorganisa ang isang epektibo at makataong sistema ng pangangalagang medikal, at lalo na kung paano nagmamalasakit ang mga Pilipino sa isa't isa ng may kabaitan. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin, Nadia, para sa iyo, ano ang nagpapaganda ng buhay sa Pilipinas na nagpatuloy sa inyong 3 magkakapatid? Huminga ako ng malalim, tumingin diretso sa lente. Dahil sa Pilipinas, minamahal kami. Sa studio, daan-daang tao ang tumahimik. Inayos ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang salamin. Marahang tumango ang isang batang babae. Wala nang tumatawa. Sinabi ko, at iyon ang dahilan kung bakit pinag-uusapan ng mga Ruso ngayon ang Pilipinas. Isang maliit na bansa, ngunit may malaking puso na nagpahanap sa aming 3 magkakapatid ng kaligayahan dito. Ngumiti ang host. Kaya, ano ang nangyari sa araw ng iyong pagbabalik sa Pilipinas? Ang sandali ng iyong pagtapak sa paliparan sa pangalawang pagkakataon, may kakaiba ba? Tumango ako at ngumiti ng masaya.
iyon ang araw na nalaman kong talagang umuwi ako. Tumingin ako diretso sa lente sa studio ng Russia, lumalim ang aking boses na parang gustong hawakan ang puso ng milyon-milyong nakasubaybay. Ang sandali ng aking pagbabalik sa Pilipinas ay hindi katulad ng isang malayong biyahe. Ito ay parang isang manlalakbay na matagal nang naglalakbay, sa wakas ay natagpuan ang tahanan ng kanyang buhay. Sa malaking screen sa likod ko, lumitaw ang larawan ng Ninoy Aquino International Airport. Ang lugar kung saan ako nalito noong una kong pagtapak ay ngayon ay bumati sa akin ng kakaibang init. Pagkahinto pa lang ng eroplano, tumingin ako sa bintana at bumuhos na ang luha. Bumulong ako. Umuwi na ako, Pilipinas. Hinila ko ang aking maleta at lumabas sa control gate. At sa sandaling iyon, nakita ko sila. Nakatayo ang panganay na may hawak na buke ng bulaklak. Ang pangalawa ay ngumingiti ng maliwanag na parang araw. Ang dalawang bayaw ay masiglang kumakaway at si Marco ay nakatayo sa gitna. Ang kanyang mga mata ay parang gustong yakapin ang buong mundo para lang sa akin. Hindi pa ako nakaka-react, sumugod ang pangalawa at niyakap ako ng mahigpit. Nadia, umuwi ka na talaga. Tinupad mo ang iyong pangako sa akin. Niyakap din ako ng panganay mula sa likod. Mula ngayon hindi ka na malayo. Ang Pilipinas ang tahanan mo. At pagkatapos ay lumapit si Marco, walang sinabi. Niyakap lang niya ako ng mahigpit na parang natatakot na baka mawala ako. Bumulong siya sa aking tainga. Nadia, sa wakas ay bumalik ka na. Hinintay kita araw-araw. Sumagot ako habang humihikbi. Marco, bumalik ako para manatili. Magpakailanman. Tumahimik ang buong studio ng Russia sa eksenang iyon ng muling pagkikita. Nang gabing iyon sa bahay ng pangalawa, nakita ko ang isang eksena na nagpaiyak sa akin. Ang buong pamilya, Pilipino at Ruso ay nakaupo sa hapagkainan. Tumunog ang tawanan, tunog ng mga plato at baso. Ang amoy ng paksiw na isda, sinigang at pinakuloang gulay ay kumalat sa hangin na may init na mahirap ipaliwanag. Kinuha ng aking bayaw ang isang piraso ng isda para sa akin. Bunso, napagod ka. Mula ngayon, sa Pilipinas, ituring mo na kaming pamilya. Ngumiti ang pangalawa. Lahat ng tatlong magkakapatid ay mga Pilipinang manugang na, lahat ay nagtawanan. Isang simpleng kagalakan ngunit malalim ang bumalot. Tiningnan ko ang paligid ng hapagkainan at narealize ko na ang pamilya ay hindi kung saan ka ipinanganak. Ang pamilya ay kung saan ka mahal ng taos puso at binigay sa akin iyon ng Pilipinas. Naganap ang kasal sa isang maaraw na umaga. Suot ko ang isang puting Filipiniana, nakatayo sa harap ng salamin at hindi makapaniwala sa aking mga mata. Ito ba talaga ako? Kinulot ng pangalawa ang buhok ko at bumulong. Nadia, napakaganda mo. Sino mang Pilipino na makakakita sa iyo ngayon ay ipagmamalaki ka. Mabait na ngumiti ang panganay. Ang tatlong magkakapatid na Ruso ay sa wakas pinili ang Pilipinas, isang kakaibang tadhana nga. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, nakita ko si Marco na nakatayo doon. Eleganteng nakasuot, malumanay ngunit mapagmataas ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ako na parang ako ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buhay niya. Nang idikit ko ang aking kamay sa kanyang kamay, marahan niyang sinabi, Nadia, mula ngayon, ako ang iyong asawa at ipinapangako kong protektahan ka habang buhay. Masaya akong sumagot at ako ay mananatili sa tabi mo. Ang Pilipinas ang ating tahanan. Nagpalakpakan ang mga manonood sa studio ng Russia. Ang ilan ay pinunasan ang luha dahil sa damdamin. Nagtanong ang host ng huling tanong. Kaya para sa iyo, ano ang nagpapanalo sa mga lalaking Pilipino sa inyong tatlong magkakapatid? Ngumiti ako at sumagot ng may buong katapatan. Dahil ang mga lalaking Pilipino ay hindi lamang nagmamahal sa pamamagitan ng salita, nagmamahal sila sa pamamagitan ng aksyon, sa pamamagitan ng kabaitan, sa pamamagitan ng responsibilidad, sa pamamagitan ng mainit na puso na nararamdaman ng mga kababaihan mula sa pinakamaliit na bagay. Huminto ako at tinapos sa isang pangungusap na nagpatayo sa buong studio. At dahil ang Pilipinas ay isang bansa na marunong magpahalaga sa mga kababaihan, isang tahimik na lugar na nagpahanap sa aming tatlong magkakapatid na Ruso ng kaligayahan sa aming buhay dito. Kung pinapakinggan mo ang kuwentong ito, tandaan na ang pag-ibig ay maaaring magmula sa kahit saan
At minsan ang kaligayahan ay matatagpuan sa lugar na hindi mo inaasahan. Para sa amin, ang tatlong magkakapatid na Russo, ang lugar na iyon ay ang Pilipinas. Mahal na mga manonood, kung ang kwento ngayon ay nakaantig sa inyong puso, mangyaring mag-iwan ng komento, pindutin ang like at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo makaligtaan ang susunod na mahabang kwento. Mga kwento na nagbibigay pugay sa mga Pilipino, pag-ibig sa Pilipinas, at mga halaga na magpapamangha sa buong mundo.